Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid kong Muslim at minamahal kong mga hindi Muslim, ako muli si Legendary at magbibigay ng totoong katuruan sa Islam at maligayang pagdating sa Legendary page, isang lugar kung saan ang katotohanan ay ating hinuhukay at ang kaalaman ay ating pinapanday. Sa video na ito, ating lilinawin ang mga usapin tungkol sa Islam batay sa Quran at Hadith upang maunawaan natin ang tunay na gabay mula kay Allah. Halina't tuklasin natin ang katotohanan ng may bukas na puso at isipan. Ang pagdiriwang ng kapanganakan, milad, ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pagdiriwang ng kapanganakan ng Propeta Muhammad, peace be upon him, ay naging isang taunang selebrasyon na maraming tao ang sumasang-ayon at may ilan ding tumututol. Sa artikulong ito, ating susuriin ang mga ebidensyang ginagamit ng mga sumusuporta sa pagdiriwang ng milad. Sa Arabic, ang salitang milad ay nangangahulugang kapanganakan at hindi ito partikular na tumutukoy lamang sa kaarawan ng propeta. Isa sa mga madalas gamitin na argumento upang suportahan ang milad ay ang sumusunod na talata mula sa Quran. At kapayapaan ang sumasaakin sa araw ng aking kapanganakan, sa araw ng aking kamatayan, at sa araw na ako ay muling bubuhayin. Surah Maryam, chapter 19, verse 33. Dahil tinawag ng talatang ito ang araw ng kapanganakan ni Propeta Jesus, sumakanya nawa ang kapayapaan. Bilang araw ng kapayapaan, may ilan na nagsasabing ito ay nagpapatunay na maaring ipagdiwang ang milaad, sapagkat ang kapanganakan ng mga propeta ay itinuturing na araw ng kapayapaan, kaya't maaari itong maging araw ng pagdiriwang. Tayo ay madalas na nagpapadala ng kapayapaan sa mga propeta tuwing binabanggit natin ang kanilang pangalan, lalo na kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Kaya't masasabi na ang araw ng kanilang kapanganakan ay isang araw ng kapayapaan dahil ito ang araw kung kailan ipinagkaloob ng Allah sa iba't ibang bansa ang isang sugo na magtuturo sa kanila tungo sa kapayapaan, ang Islam. Ngunit ang pagsasabing ang talatang ito ay isang patunay ng selebrasyon ay nangangailangan pa ng mas matibay na ebidensya. Paliwanag ni Ibn Kathir sa talatang ito. Ayon kay Ibn Kathir, ang talatang ito ay tumutukoy kay Propeta Jesus. Sumakanya nawa ang kapayapaan bilang isang tagasamba ng Allah at kay ito ay kanyang pagpapatunay na siya ay nasa kapayapaan sa tatlong mahahalagang sandali ng kanyang buhay, sa kanyang kapanganakan, sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Hadith mula kay Bukhari tungkol kay Abu Lahab. Isa pang ebidensya na ginagamit ng mga sumusuporta sa pagdiriwang ng milad ay isang hadith mula kay Bukhari. Pinaniniwalaang ang kaparusahan ni Abu Lahab ay bahagyang pinagaan dahil sa kanyang kasiyahan sa kapanganakan ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Narito ang hadith. Nang mamatay si Abu Lahab, nakita siya ng isa niyang kamag-anak sa isang panaginip sa napakasamang kalagayan. Tinanong siya ng kanyang kamag-anak, "Ano ang nangyari sa iyo?" Sumagot si Abu Lahab, "Hindi ako nakatagpo ng kapahingahan mula nang lisanin ko kayo, maliban sa isang maliit na patak ng tubig na aking natatanggap sa pagitan ng aking mga daliri. At ito ay dahil sa aking pagpapalaya kay Tuwayba." Sahih al-Bukhari 7 section 5104. Ngunit kung ating susuriin, ang hadith na ito ay hindi nagsasaad na ang parusa ni Abu Lahab ay napagaan dahil sa kanyang kasiyahan sa kapanganakan ng propeta. Bagkus, ito ay dahil sa kanyang pagpapalaya sa kanyang aliping si Thuwayba. Bukod dito, ang hadith ay batay sa isang panaginip ng isang hindi pinangalanang tao at ang panaginip ng isang tao maliban sa propeta ay hindi maituturing na isang patunay sa Islamikong batas. Hadith tungkol sa pag-aayuno tuwing Lunes. Isa pang ebidensya na ginagamit ng mga sumusuporta sa milad ay ang sumusunod na hadith mula kay Abu Qatada. Ang sugo ng Allah, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay tinanong tungkol sa pag-aayuno tuwing Lunes. Sinabi niya, "Iyon ang araw ng aking kapanganakan at ang araw kung kailan ako nakatanggap ng kapahayagan." Muslim. May ilan na nagsasabing ang pag-aayuno ng propeta tuwing Lunes ay isang uri ng pagdiriwang ng kanyang kapanganakan. Ngunit hindi lamang dahil sa kanyang kaarawan, kaya siya nag-aayuno sa araw na iyon. Isa rin itong araw kung kailan siya nakatanggap ng revelasyon. Ang pag-aayuno tuwing Lunes ay isang sunnah
Kaya't kung nais ng isang tao na parangalan ang kapanganakan ng propeta, dapat siyang mag-ayuno tuwing Lunes sa halip na magsagawa ng taunang selebrasyon. Bukod dito, ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nag-aayuno rin tuwing Huwebes na nagpapakita na hindi lamang ito kaugnay ng kanyang kaarawan, kundi isa ring gawaing itinuro sa kanyang mga tagasunod. Kasaysayan ng pagdiriwang ng Milad. Kung ating susuriin ang kasaysayan, walang ebidensya na ang pagdiriwang ng Milad ay isinagawa ng propeta o ng kanyang mga kasamahan. Sa katunayan, ang unang naitalang pagdiriwang ng Milad ay isinagawa ng mga Shia, Fatimid noong 3 siglo, ng Islam at mga ligaw na sekta. Marami sa mga taga-suporta ng Milad ang nagsasabing ito ay isang bid'ah hasana, mabuting pagbabago sa relihiyon. Ngunit sa halip na makipagtalo kung ano ang mabuti o masamang bida, mas nararapat na pagtuunan ng pansin ang mga babala ng propeta tungkol sa pagdaragdag ng mga bagong gawain sa relihiyon. Babala ng propeta tungkol sa bida. Ang propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ay nagsabi, "May ilan sa aking mga kasamahan na lalapit sa akin sa aking lawa, Al-Kautar, at makikilala ko sila. Ngunit sila ay itataboy mula sa akin. Sasabihin ko, aking mga kasamahan, ngunit sasabihin sa akin, hindi mo alam kung ano ang kanilang ipinakilala na bago sa relihiyon pagkatapos mong pumanaw." Bukhari 8 section 6582. Sa isa pang hadith, sinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Noong panahon ng Jahiliya, panahon ng kamangmangan bago ang Islam, ang mga tao ay may 2 araw ng paglalaro at pagdiriwang. Nang dumating ang Islam, sinabi ng sugo ng Allah, binigyan kayo ni Allah ng mas mabubuting araw para sa pagdiriwang, ang Eid al-Fitr at ang Eid al-Adha. Nasai 2 section 1556, Sahih. Kung ang kapanganakan ng propeta ay nararapat ipagdiwang, dapat sana ay nabanggit ito sa hadith na ito. Bilang isa sa mga itinalagang araw ng pagdiriwang ng Islam, ang pagsunod sa katotohanan. Marami sa mga tao ngayon ang nagdiriwang ng Milad at maaaring may mga scholar na sumusuporta rito. Ngunit hindi natin maaaring unahin ang opinyon ng mga scholar kaysa sa malinaw na aral ng propeta Muhammad. Sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan ay nagsabi, tunay na nagsimula ang Islam bilang isang bagay na kakaiba at ito ay muling magiging kakaiba gaya ng dati. Kaya't napakapalad ng mga estranghero. Tirmidhi 5 section 2629, Sahih. Sa huli, dapat tayong manatili sa tunay na landas ng Islam at iwasan ang mga gawaing walang batayan sa Quran at Sunnah. Alhamdulillah, natapos na naman natin ang isang mahalagang talakayan. Mga kapatid kong Muslim, naway lalo tayong magpakatatag sa ating pananampalataya. At sa mga hindi Muslim, naway magsilbing gabay sa inyo ang kaalamang ito patungo sa liwanag ng katotohanan. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para mas marami pa tayong matutunan at mapag-usapan. Mahalaga ang kaalaman, ngunit mas mahalaga ang pagninilay at pagsasabuhay nito. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.